Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda ko. Ang pista ng Paskwa na gagawin sa gabi ng ika-14 na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang lebadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa ika-7 araw, muli kayong magtitipon. Huwag kayong magtatrabaho." Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdote ng isang bigkis na una nilang ani. Ito'y ihahandog niya para sa inyo, kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpaparaan kayo ng 7 linggo. Ang ika-5 araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon magdadala kayo ng handog na pagkain. Sa ika-10 araw ng ika-7 buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain. Mula sa ika-15 araw ng ika-7 buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw magkaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa ika-8 araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-aalay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ng Panginoon, mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain at handog na inumin ayon sa takda ng bawat araw." Ang salita ng Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong pandereta, kasabay ng tugtog ng lira at alpa, hipan ang tambuli tuwing nagdiriwang kung buwan ay bagot nasa kabilugan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang bansang Israel ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob sa mga hinirang ang utos di ito nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran, Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo, ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?" At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya. Muli isang pagbati mula sa TV Maria
na kaagapay ninyo sa pananampalataya at paglago sa buhay Kristiyano. Isa na naman pong magandang ebanghelyo ang pagtutuunan natin ng pansin. Bagamat sa unang tingin parang hindi maganda. Bakit? Rejection po eh. Sino ang na-reject? Si Jesus po eh. Saan siya na-reject? Sa sarili ng bayan. Ay bakit po siya ni-reject? Yan ang pag-uusapan natin. At ano ang naging resulta ng rejection kay Jesus? Yan po rin ang pag-uusapan natin. Abangan ang mga susunod na kabanata. Una, alam po natin na pag hindi tayo believe, walang mangyayari. Pag hindi ka believe sa school na yan, walang mangyayari. Pag hindi ka believe sa doktor na yan, walang mangyayari. Pag hindi ka believe sa teacher na yan, walang mangyayari. Pag hindi ka believe sa produkto, sa gamot, o anuman, walang mangyayari. Napakahalaga ang bumilib, ika nga. Ngayon, sa Ebanghelyo, yung mga sariling kababayan at mga kamag-anakan ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi bumilib sa Kanya. Bagamat nabalitaan nila ang Kanyang mga gawaing kababalaghan, pagpapalayas ng masasamang espiritu, pagpapagaling sa mga may sakit, pangangaral, pagbalik niya sa sariling hometown, dinedma siya at nireject siya at ang tawag doon yung pinut down siya. Sabi, di ba karpentero yan? Di ba taga rito lang yan? Eh bakit siya kilala doon? Bakit sikat siya? Sino ba siya para maging mas sikat para kaysa atin? Yun. Okay. So yan. Bakit hindi bumilib ang mga kababayan ng Panginoong Jesucristo? Bakit hindi bumilib? Ang sagot, inggit. Naiinggit. Pag naiinggit ka, sarado na ang isip mo, sarado na ang puso mo, sarado na ang damdamin mo. Naiinggit sila. Bakit mas sikat yung Jesus na yan kaysa sa atin? Bakit mas magaling siya? Bakit mas marunong siya? Sino ba siya? Karpintero lang siya. Yun. Minamaliit nila ang ating Panginoon. Mga kapatid, iwasan po natin yung inggit. Sapagkat yung inggit, lason yan. Lason sa isipan, lason sa puso, lason sa damdamin. Yan po ang sumisira ng mga relationship. Yan ang nagpapadilim sa ating isipan at nagbibigay ng mga negative thinking, negative attitude sa taong kinaiinggitan natin. At yung inggit na yan nag-uudyok sa atin na siraan, i-reject, isang tabi ang isang tao, no matter how good that person is, no matter how much good he can do. Galit ako inggit ako so wala siya. Yun ang masama, mga kapatid. Kaya iiwasan po natin ang pagkainggit sa kapwa. Kung meron po tayong nakikitang kabutihan sa kapwa, purihin natin. Encourage the person. And let that be an example para sa atin na kung kaya niyang gumawa ng ganong kabutihan, marahil kaya din natin. O kaya may iba tayong kabutihan na magagawa katulad ng ginagawa niyang kabutihan. Yun po ang aral para sa atin. Ngayon, ang masama po nito, dahil po sa kanilang kawalan ng bilib sa Panginoon, dahil sa kanilang inggit sa Panginoon, ayan, sinasabi ng Ebanghelyo, at dahil hindi sila sumampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Kasi hindi sila bilib Mas naging mabigat sa kanila yung kanilang kawalan ng pananampalataya. Sino ba yan? At yung inggit, ano ba siya? Yun. Kaya mga kapatid, maging resolusyon natin, Lord, kung ako man ay nainggit sa kapwa, sorry Lord, mali po iyon. Lord, kung ako po ay sumira sa kapwa dahil sa inggit, sorry po Panginoon, mali po iyon. Turuan mo po akong ang tingnan ay ang kabutihan ng bawat isa at i-encourage, i-inspire ang bawat isa
na ipagpatuloy ang nakikita kong ginagawa nilang kabutihan. At para sa aking sarili naman, matuto rin akong gumaya, ika nga, na gumawa rin ng kabutihan ayon sa aking kakayahan. At Lord, sana hindi mawala ang aking bilib sa iyo, sapagkat wala nang mas gagaling pa sa iyo, wala nang mas mabait, maunawain, matulungin at mapagpatawad sa iyo, Hesukristo, Panginoon ng pagmamahal, pagpapatawad at unawa. Increase our faith, O Lord. Dagdagan mo pa ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo, Panginoong Diyos na makapangyarihan. Amen.